Magandang umaga po. Ngayon po ay 13 October, Monday. Thanksgiving po sa Canada. Happy Thanksgiving po. Yan, hindi na Happy Canada Day yan ha. Pinagtatawanan ako ng Diyosawa ko. Ay, hindi ba Thanksgiving ngayon sa Canada? Bakit Happy Canada Day ka ng Happy Canada Day? Bakit hindi ka tumatawa ngayon? Oo, gusto yung tawa ko. Buenos dias. Good morning. Konnichiwa. Bonjour, mes amis, Canadien Français. And hello to all my Indian friends. How are you doing? Absolutely beautiful. Iikot po kami ngayon. Wala akong balak vlog sana ngayon. Kaya lang babawiin ko yung Happy Canada Day ko kahapon. At nakita nyo naman. Sweetheart, di ka magilap. Pantulog pa. Pantulog pa yan Anyway, in style. long sleeves. 61 lang po ang temperature. 15 degrees centigrade, parang Baguio. Pero nung mapunta akong Baguio, hindi ako nalamigan, mainit. Crowded ka mo. Pakarami pang tao. Papunta po kaming ngayon, east. Iikot south, then west, tos uwi ng bahay. Hindi kita maintindihan. At ayan po, nakikita niyo yung mga dahon. Fall na. Nagbabagsakan na ang mga dahon. Senyalis na. Uy, nag-snow na raw sa mga kuya pando ko. Oh, wow, mang-agang. Manipis pa, natutunaw pero snow yun. Pagdating ng tanghali, natutunaw na raw. Pero nag-snow na. I guess, malapit na mag-on ng aircon ang US. Ang Canada ay mukhang nag-on na ng freezer. Kaya good luck sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Gusto nyo magbakasyon, welcome po kayo dito. Murang-mura lang po per night. With breakfast, lunch, and dinner. Kasama na po doon ng breakfast, lunch, at dinner. Sabi nila para makapag-day off ako. Yung mga gustong tumakas sa snow. Uy, marami ng hinog na persimmon. Ay, sakin daw na dadating. Ano magandang pag-usapan? Marami na pong hinog na persimmon doon, no? Kinakati na naman ang kamay ng Diyosawa ko, gustong mamitas. Ano tong mga to? Ayan daw. Parang keras, pero iba. Kiss daw ang tawag dyan, kiss. Whatever. Parang pear. Pero ibang klase. Nasa tabing karsada lang po yan. Wala pong nangunguha. Nagkakalaglag lang po, sayang. Dami nilang putas, oh. Pagka nanakbo ka, lalo silang ma-agitate. Kaya sila. Ano pa ang magandang pag-usapan? Oh. Ako ba ay, nung bago mapasok ng Mitsubishi Motors, diretso tayo pa kita. 1 miles. Abo?
Yabang mo, tapos ikaw, complain ka. Ako po, nag-umpisang mamasada ng tricycle sa Pilipinas. High school pa lang po ako, namamasada na akong tricycle. Student permit pala. Tapos, namasada po ako ng jeep. Pinangunan na crossing, Angono Crossing, Angono JRC. Minsan sumasalise, Pasig Quiapo. Marami po, tapos nag-family driver din po ako, nag-personal driver. Marami na pong bunga yung, ano po to, fig. Oh, here, I got one. Ayan. Doon. Uy, dito. Ay, dito. Doon. Ayan po, ang fig. Ayun, ang dami Hinog sa na taas. ba yan? Ano sa taas, oh? Ang dami pong bunga yun, nasa taas. Hindi ko po alam kung kita sa camera. Yung dadaan po kami dito, pumipitas po ng paisa-isa. Kinakain habang daan. Binebenta po yung bahay na yan. Murang-mura lang po, 700,000 times 58. Maganda ang restaurant. So, mga 35 million. Murang-mura. Yun na, magkakapit bahay tayo. Marami po akong karanasan sa aking pagdadrive. Ayan na naman, yung mga aso. Ilang beses po akong muntik nang mapatay dyan sa atin, sa Pilipinas. Ang lit-lit po. Hindi naman po aksidente. Ako po awa naman ng Diyos halos walang aksidente. Muntik na po ako mapatay ng mga pulis. Dito na. Okay. Marami pa akong karanasan. Hindi lang sa mga polis. Ang karanasan. Kaya pagka may nakakausap ako dito na mga puti, pati doon sa Canada, pag tinatanong nila ako, Sunny, balita ko ang mga pulis daw sa atin, sa Pilipinas, ganon. Nalulungkot po ako at nahihiya din ako sumagot na, at hindi naman po ako makapagsinungaling kasi naranasan ko din naman po. Natutukan ako ng baril sa crossing kasi may lasing na pulis gustong dumaan dun sa pilahan ng mga jeep. Ako ang nasa unahan. Nagsasakayan ng mga pasahero. Hindi naman ako makaabante basta-basta kasi baka may makaladkad na pasahero. Bumaba ang pulis sa owner, tinutukan ako ng baril sa ulo. Hindi ko alam kung naka-safety or what. Tapos naamoy ko, nakainom, lasing. Isang pagkakamali lang nun, tapos na ako. Piniit lang nung kasama niyang babae, ewan ko, asawa niya or kabit or whatever. Was he on the job then? Or no? Inaya siya, hindi, civilian eh. Oh, okay. So wala siyang karapatang... Kaya, halika na Han. Iwanan mo na yan. Papatulan mo yung mga driver lang yung mga yan. Papatulan mo. Yun po ang nagligtas sa akin, yung babae. Nakinig doon sa babae, yung kasama niya. Meron naman po sa sabungan ng Tayuman, sa Binangonan. Siguro, talunan yung pulis. Basta-basta na lang lumabas. Tricycle naman ang dala-dala ko. Mabuti na ilagan ko, hindi ko nahagip. Kasi wala siyang check, left and right, basta siya lumabas ng sabungan, nakamotor. Munti ko mahagip. Hinabol ako. Hindi, tigil ako kasi nakita ko may baril. Baba. Tinuktukan ako ng 45 sa ulo. Eksakto naman, dumadaan yung mga kumpare ng mga tatay ko ng mga pulis. Pulis Angono. Tigilan kasi nakilala ako. At inarbor ako doon sa Pulis Binangunan daw yun. At amin na, anak ng kumpare, bata, high school pa lang po ako noon. 16, 15 years old, namamasada po ako. Busy na naman ang 911. Ayun, mga po, meron pang isa. Ito, unfortunately,
kababayan ko po, taga Angono rin. Ta-tricycle pa rin ako, sumakay sa may munisipyo. Matanda na. Nagpahatid sa 4th Street. Pagdating ng 4th Street, pumara. Tinabi ko, bumaba siya. Tapos dire-diretso pa ba? Hindi nagbayad. Ayan si Hindi nagbayad. Iniintay ko, hindi ko naman tinawag. Siguro napansin niya nagiintay ako, bumalik siya. Bumunot ng sandali lang po at meron po ako. Hey Bill! How are you? Aba! Easton! Easton! Look. Papatayin ko po muna at meron po ako nakasalubong. Naputol po yung ano sabi? Naputol po yung sinasabi ko. Kami ng amoy nung amo niya. At nasa lubong ko yung kaibigan kong Canadian tuwing makikita ko yan daldal, minsan kalahating oras, minsan isang oras. Mabuti nga ngayon, mabilis. Kasama ako. Kasi kasama ko o Diyosawa ko, naiya siya. Well, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Where we left. Yung pong matandang sumakay sa akin sa munisipyo ng Angono. Nagpahatid sa 4th Street. Tapos pumara, bumaba, hindi nagbayad. Iniintay ko ngayon, hindi ko naman sinisita na tang. Bayad nyo po kasi baka nakalimutan. Uy, ang Bago. Si RV. Yeah, bagong CRB. Ayun po, bagong CRB. Bago pa ang ano. Baka nakalimutan lang kasi may edad na. Nakita ko naman, lumingon, bumalik. Nung bumalik, bumunot ng baril. Sabay tanong sa akin ng, ano iniintay mo to? Toy. Sabi ko naman, yun pong bayad nyo. Ikinak ang baril, revolver po yung baril eh. Snub nose. Hindi ko lang alam kung may bala o wala. Pero alam nyo naman sa atin, sa Pilipinas, pag nagdala ka ng baril, palagi may bala yan. Ikinak pa ang ang hammer at itinutok sa mukha ko. Sabi ko, sige na po, tang, okay na po tayo. Sabay sabi ngayon ng matanda, ayan, ganyan, makikilala mo kung sino ang kinakausap mo. Actually, hindi ko naman po talaga siya kilala. Uwi po ako, hindi na ako namasada at sabi ko, baka hindi maganda yung gabi na yon. Tinutok sa mukha ko yung baril. Mga 1 week pa after, tsaka ako sinabi sa amin. Looks like an apple. Sinabi ko po sa tatay ko. Yeah. Ano yan, crab apple? No, but it looks like an apple, but it's No, not. hindi yan apple. Yeah, but it looks like it. Inalam ngayon po ng tatay ko kung sino yung Police. matanda na yon. Ano, police ba siya? Hindi pa nga namin alam na. Ngayon, ito po ang na-find out ng tatay ko. Retired po siyang police at Iglesia ni Cristo. Taga Palomo, may access po sa 4th Street, yung bahay nila. Kaya pala dun siya nagpahatid sa akin. At pagkatapos po nung insidenteng yon, pinabayaan na namin. Hindi na kami nagano. Kasi dating pulis eh. Baka kung ano pa mangyari, wala naman nangyari sa akin. So pinabayaan na lang namin. After 1 year, Okay na. may kaibigan po akong galing ng Italy na kapatid po nung kapitbahay namin na tuwing uuwi po yun ng Pilipinas ay sa akin pinapasama ng kapitbahay namin. Pinagdadrive ko, inihatid ko kung saan saan. Isinama po ako sa isang hindi ko mawari ako ano meron noong birthday or something doon po sa Palomo at puro po mga wala naman po akong against sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid natin sa Iglesia. At
Nakapagsimba din naman po ako sa kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Angono. May nagsasama po sa akin dyan. Nakita ko po yung matanda doon sa bahay na pinuntahan namin. Tatay pala, nung isang kaibigan naman, nung kaibigan kong kapatid nung kapitbahay namin. Dugtong-dugtong na, basta taga-Angono. Yung mga relationship, dugtong-dugtong na. Nakilala ko yung matanda. Tinitingnan ko kung makikilala niya ako. I guess, kung mulasing nung gabing yon, nung sumakay sa akin, nung tutukan ako ng baril, hindi na niya ako nakilala. Hindi ko na rin naman po inungkat. Ang isa pong nakakalungkot doon, kapwa pa natin taga-Angono. Retirado na, wala na sa active duty, pero balasubas pa rin. Buhay pa kayo. Wala na, malamang wala na yun. Wala nang tsapa, pero nangungutong pa rin. Kaya pag tinatanong ako ng mga kakilala ko dito, mga puti, pati doon sa Canada, nahihiya ako. Ayun, ang ginagawa ko, example, na kwento. Yung mga ganun. Meron pa nga isang beses, nahuli ako sa Pasig, sa may Kapitolyo, malapit sa Ultra. Linggo po yung weekend. Umagang umaga, unang biyahe ko. Yun naman mga pasahero, kung saan bawal sumakay, doon sila nag-aabang. Kaya kami naman mga driver, palagi ang dumadaan sa atin. Siyempre, matetempt naman kaming tumigil kasi yun ang pera eh. Yun ang bumubuhay sa amin. May pulis palang nagtatago. Hindi, ayun, nahuli. Hinanapan ako ng lisensya, rehistro, ibinigay ko. Yung lisensya ko po palagi may nakaipit na 20 pesos. Nung araw, 90s po yan. So yung 20 malaki pa. Sabi nung pulis, ano yan nakaipit na yan sa lisensya mo, Toy? Sabi ko, jeep po yung biyaheng binangunan JRC ako noon. O, naipit lang po yan dyan. Sa loob-loob ko, mukhang mabait tong pulis na to. Mukhang straight. Kinuha ko yung 20, nilagay ko sa bulsa ko. Binigay ko yung lisensya. Binasahan pa ako ng Bible ng pulis. Ng passage. At pinangaralan ako. Kaya sabi ko, wala na. Tutubusin ko na sa LTO ng Pasig itong lisensya ko. Ang layo pa naman. Yung alam niyo na, yung hassle, yung abala. Kasi kung 20, madali na. Kaya nga talamak ang lagayan sa atin. Kinuha na nung limamang pulis yung pantikat niya. Tinanong ako, saan yung 20 mo? Dito po sa bulsa ko, pasensya na po kayo, sorry po. Naipit lang po yun sa lisensya, hindi ko po sinasadya. Pero yun talaga, ang purpose doon, alam niyo na. Pagkatapos po niya akong basahan ng passage sa Bible noon, sabi niya, akin na yung 20 mo, o ayan na ang lisensya mo. Huwag mong ulitin yung ginawa mo. Napailing na lang ako. Napailing akong natatawa ako. Uy, pitat na alam na nila kasi tinanggal. See, I told you. Kaya sabi sa'yo, sabihin natin. Yan po, ang buhay ko noon. Ang dami ko pong karanasan. Mas marami pa dyan. Meron pang pulis na akala ko isa-salvage ako eh. Nasa may tapat po kami ng palengke ng Angono. So hindi ako nadala. After ilang months, abalitaan namin, pinatay yung pulis sa may
sa may Binangunan eh. Pa yung may papasok doon, Pantok Palangoy ba o ano, kalimutan ko na. Sa may Daraangan, pinugutan ng ulo. At yung pumatay, hindi na nahuli. At napakasalbahe naman po pala nung pulis na yon. Kaya ginanon. Hindi naman po lahat ng pulis sa atin ganon. Marami rin pong mababait na nadadamay sa kalokohan ng mga hindi mababait. Kasi nasasabi ko lang po yung mga nasabi ko kasi naranasan ko. Kaya nga sabi ko, sabi pala ng asawa ko pag nagdadrive kami, tsaka ng anak ko, napapansin, dito sa US, ang daming mga nagmamadali, humaharurot, may init ang ulo. Bakit daw cool na cool ako pag nagdadrive? Pinapabayaan ko lang lumagpas yung mga ano, kasi mabagal na po ako mag-drive ngayon, hindi na po katulad nung araw. Mas mabilis nga mag-drive ang asawa ko eh. Kaya sabi ko naman sa anak ko at sa asawa ko, yung mga naranasan ko ay enough na para turuan ako ng leksyon sa kalsada. May nagde-deliver po dito. Ngayon po, bukas po yung delivery van niya, walang tao. Ayun pala, nando doon. Walang driver, ang layo. Sa Pilipinas, ubos ang laman yan. Pag iniwan mong ganyang nakabukas yung bando. Morning! Yung mga neighbor namin. Mga nag-exercise din. Oh, 1 miles yun, yung inikot natin na yun. Parang sigil ah. Nakaka 4 miles na uli si Bill. Samantalang tayo 1 miles lang. Wala naman na siya. Yun po yung doon po sa kabilang street ang bahay nun. Yung po, Canadian po nakapag-asawa ng Pilipina. Nurse din ka. Ang nurse din po na pangasawa niya, si Maria. Usually, ang nilalakad daw niya is 20 miles a day. So, mga 35 kilometers yun a day. Nilalakad niya. Malayo nararating niya. So, hopefully, darating ang araw, makakasabay kami sa kanya. Andito na po uli kami sa bahay. Yan po ang araw ng Monday sa amin. Nag-aabang po kami ng dadaan na nagtitinda ng bibingka tsaka ng taho. Wala po kami makita. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at again sa mga kamag-anak, kaibigan, kababayan sa Canada. Happy Thanksgiving po sa ating lahat. Ayun. Mag-ingat po tayo mabuti, ingatan natin ang bawat isa at mabuhay. Mwah!